Umuwi si Ulrich Highfield upang makitang gising ang kanyang 12 taong gulang na anak. Sigurado si Ulrich na mamamatay ang kanyang anak dahil sa mga pinsalang dinanas niya sa pagsasanay na labanan sa paaralan. Sa halip ay narito si Nathan na nag-aayos at umiinom mula sa isang tasa. Habang hinawakan ni Ulrich ang kanyang anak sa balikat, tumingin si Nathan sa pintuan, kung saan nanatiling nakabukas ang pinto at nakatayong nanonood. Ang isang lalaking kulay abo na may puting roba, sinundan ni Ulrich ang tingin ni Nathan. Nathan, ito si Ginoong Yara Shira, isang manggagamot. Sinenyasan ni Ulrich ang lalaki na pumasok sa loob ng bahay. Isinara ni Yara ang pinto sa likuran niya at humakbang papunta sa higaan kung saan nakahiga si Nathan, isang lalaking walang salita. Yumuko siya at maingat na hinubad ang benda sa ulo ng pasyente niya. Nanliit ang mata ni Yara habang sinusuri ang sugat na may dugo. Kailangan ng malinis na tela at kaunting tubig. Tumango si Ulrich sa kanyang anak na tumalon at tumakbo sa kusina. Bumalik ito na may dalang tuwalya at isang mangkok ng tubig. Binasbasan ni Yara ang mangkok ng isang pangunahing pagpapagaling na bulong, nilublob ang tela sa tubig at pinunasan ang sugat sa ulo ni Nathan. Nilinis ang natuyong dugo at nabahiran ng pula ang tuwalya. Napakurap si Nathan, akala ko masakit pa rin pagkatapos kong linisin ang sugat ay bibihisan namin ito ng bagong benda. Inabot ni Yara ang medical bag. Dinala niya ito at naglabas ng isang rolyo ng gasa habang binabalot niya muli ang ulo ni Nathan. Tahimik siyang nagsalita, mula sa paraan ng paglalarawan ng iyong ama sa iyong sitwasyon. Nakita ko na ikaw ay nasa mas masamang kalagayan, nagambala si Ulrich. Ginoo, siya ay nasa matinding kahirapan, natakot ako na hindi na siya magigising. Kaya nang lumakad ako sa pintuan upang makita ang aking anak na nakaupo at nagsasalita, ito ay walang kulang sa isang himala. Tumango si Yara, nakakita ako ng mga mahimalang pagbawi paminsan-minsan, ngunit mas madalas kaysa sa hindi, ang mga pasyente na may matinding pinsala sa ulo. Ang kanyang boses ay nanginginig, nakipaglaban si Nathan. Sa paghiga pabalik sa higaan habang sinusuri ni Yara ang bawat pulgada ng sugat sa kanyang katawan, kumirot ang ulo ni Nathan. Ang kanyang tiyan ay sumakit at ang kanyang mga kalamnan. Sa wakas ay bumalik si Yara sa loob. Kailangan mong magpahinga, magtatagalan para gumaling ka. Lumingon si Yara kay Ulrich. Siguraduhin mong uminom siya ng maraming tubig at kumain ng maayos. Aalis na ako. Ilang halamang gamot para durugin mo sa kanyang pagkain. Sustansya ang magiging susi sa kanyang paggaling, bilin ni Yara. Ipinatong ni Nathan ang kanyang ulo sa unan, umaasa para makapagpahinga pa. Tama ang manggagamot, hindi siya gagaling magdamag. Tumalon si Amelia sa kanyang upuan at hindi na napigilan ang pagtakbo sa lumabas. Sa wakas ay nagising na ang kanyang kapatid. Ngunit nanatiling nakabantay si Ulrich, ang kanyang nakatalukbong na mga mata ay kasing dilim ng isang lawin. Kinikilig siya siyempre sa kanyang anak na lalaki. Minahal niya ang kanyang anak hanggang sa kamatayan. Ngunit may higit pa rito. Kung namatay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, ay mawala ang kanyang rebulto bilang isang maharlika. Kaya mawala ang kanyang mansyon at ang kanyang ari-arian ang nayon ng Dunshire, at ang pamilya kilalang halamanan ng halamang gamot, ang bahay ng kanyang pamilya ay nasa gilid sa ganap na pagkawasak. At kaya nakahinga siya ng maluwag na hindi pa niya nabigo ang kanyang mga ninuno, ngunit ngayon na ang kanyang anak ay nasa daan ng paggaling, hinarap niya ang napakabigat na gawain ng pagpapanatiling buhay kay Nathan. Habang hinahangad ng kaaway na hubarin ang pamilyang Highfield ng lahat ng mayroon sila, hindi nagtagal at nabalitaan na nagising na si Nathan mula sa kanyang pagkawala ng malay. Siyempre ang mga taong bayan na inaasahan na mamamatay siya. 2 araw pagkatapos ng hindi maipaliwanag na paggising ni Nathan, ang unang bisita ay nagpakita sa bahay ng Highfield. Kumatok sa pinto, si Hilda Moonweaver, ang nasa katamtamang gulang na babae na may mahabang buhok na nakasukbit sa ilalim ng takip, may dalang basket ng mainit na tinapay. Nang pagbuksan siya ng mga gwardiya ni Ulrich, hinilot ni Hilda ang kanyang lig para tingnan ang matipunong katawan ng mga lalaki, para silipin kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. Lumapit si Ulrich at inilipat ang katawan para pigilan ang pag-espiya kay Nathan, na sa ngayon ay lumipat mula sa higaan hanggang sa isang sopa, kaya totoo ang chismis na nakaligtas si Nathan. Tinaas niya ang isang kilay habang patuloy na sinusubukang sumulyap sa loob ng bahay. Tumango si Ulrich, o malapit na ang kanyang paggaling, alam na niya ang sagot sa tanong, nandito lang siya, upang kumpirmahin ito, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin. Habang iniisip na iniabot ni Hilda ang basket kay Ulrich, dinala ko ito para sa iyo at sa iyong pamilya. Sumilip sa isang pasasalamat, na itulak na ni Ulrich ang pinto ng kalahating sarado sa pagtatangkang putulin ang maikling usapan. Kahit na nakasara na ang pinto, naririnig ang boses ni Hilda sa kabila na nagtatanong,
kailan natin siya makikita, babalik ba siya sa magic school na yon sa Godric? Hindi nasagot ang mga tanong nang kinuha ni Ulrich ang mga tinapay. Papunta sa kusina, nagmura siya, maingay na babae, hindi ba maaaring isipin ng sinuman sa paligid ang kanilang sariling buhay? Pinulot ni Ulrich ang isa sa mga tinapay mula sa basket at pagkatapos ay agad itong ibinalik. Ito ay lipas na hindi man lang nagkaroon ng magandang biyaya na bigyan kami ng isang bagong lutong tinapay. Sa mga sumunod na linggo, si Nathan ay hindi kailanman naligaw ng bahay, likas na sa kanya na nakakaramdam siya ng panganib upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga taong bayan, hanggang sa siya ay ganap na makabawi sa kanyang lakas, at pagkatapos ay, kaya siya ay tumambay sa loob ng bahay, at kung pinapayagan ng panahon, makalanghap ng sariwang hangin sa likod na bakuran. Iniwasan niya ang harapang bakuran kung saan dumaraan ang lahat, gabi-gabi siyang nagdadasal sa langit na ibalik sa kanya ang dati niyang lakas, at dahan-dahan siyang gumaling. Pinapalakas niya ang kanyang mahinang katawan sa pagsasanay ng sining ng pagtatanggol. Itinago niya ito kina Amelia at Ulrich tuwing nandyan sila, na mag-alala sila sa kanya na puwersahin ang kanyang katawan. Bumalik si Amelia sa kanyang pang-araw-araw na tungkulin at paaralan. Nagtungo pa siya sa hardin ng mga halamang gamot para masigurado ang mga tagubilin ni Ginoong Yara patungkol sa mga bilin ng pagkain ni Nathan ay eksaktong gagawin. Inutusan siya ng kanyang ama sa pagpapanatili sa pagpapagaling ng kanyang kapatid. Binalaan siya ni Ulrich na maaaring nakasalalay dito ang buhay ni Nathan sa kabila ng pagsisikap ni Hilda at ng iba pang mga tsismis. Tumanggi si Amelia na magsabi ng kahit ano patungkol sa kanyang kapatid sa publiko, kahit na may sinuhulan na bagong gawang tinapay o kaya matamis na mga papuri. Alam niyang maaaring magkaroon ng mga espiya ang pamilya Clay kahit saan, bilang isang maharlika. Si Ulrich ay hindi na kailangan pa magtrabaho. Sa halip ay nanatili siya sa bahay para sa kanyang anak, kaya hindi na kailangang sagutin ni Ulrich ang mga tanong ng kapitbahay niya, maliban siyempre, nung sumulpot sila sa pintuan niya. Ito ay isang mainit na gabi, isa pang katok sa pinto. Nasanay na siya sa walang humpay na pagbisita ng mga kapitbahay na gusto lang kunin ang impormasyon sa kanya. Tungkol kay Nathan, tutal ang nakakagulat na pagbabalik ni Nathan ay isang bagay na hindi nakikita araw-araw sa mundong ito. Ang ilan ay nagtaka kung bakit naligtas ang buhay ni Nathan dahil mayroon siyang mga nakatagong mahiwagang kakayahan na hanggang ngayon ay hindi napapansin. Ang katok sa pinto sa pagkakataong ito ay nagpahiwatig ng isang pagbisita mula sa isang hindi magandang mukhang, isang iskolar sa araw at espiya na inuupahan sa gabi. Nakasuot siya ng magarbong balabal na nilagyan ng gintong sinulid. Ang mukha ni Ulrich ay nabaluktot sa paghamak sa lalaking nakatayo sa harapan. Paano kita matutulungan? Iniisip ko, Ginoo. Kung maaari tayong pumasok, sa likod ng maarteng nakatayong Grimgor Raven ng kasumpa-sumpa, ngunit marangal na pamilya ng Raven. Kilalang-kilala na ang pamilyang Clay ay may malapit na kaugnayan sa mas makapangyarihang pamilya ng Raven. Si Jason Clay ang muntik nang pumatay kay Nathan, kaya walang gustong gawin si Ulrich sa alinman sa kanila. Umiling si Ulrich. Hindi, pasensya na busy ako. Sinara niya ang pinto. Ngunit sa kahangahangang bilis, si Grimgor, kinalang ang kanyang sapatos sa pinto upang hindi ito sumara. Malungkot na mukha nagsalita si Arturus para sa kanyang Panginoon. Ginoo, dinalhan ka namin ng panukala mula mismo sa mataas na Panginoong Raven. Naiinis na kinagat ni Ulrich ang kanyang mga labi. Sabihan mo na hindi ako interesado. Hinila niya ang pinto upang pilitin itong buksa. Ang paa ni Grimgor humarang sa daan. Si Arturus nang ngumiti ng masama. Pakiusap, Ginoong Highfield. Importante ito. Naghalo ang pagtaas at inis sa impresyon ni Ulrich. Sa wakas, ay nagkibit balikat siya, umatras para papasukin ang mga lalaki. Nagpapasalamat siya na lumabas si Amelia, kasama ang kanyang mga kaibigan, at si Nathan nagpapahinga sa kanyang kwarto sa itaas. Sa sandaling maarte na pumasok sa loob, itinaas niya ang kanyang baba at tumingin sa kanyang ilong. Pinagmasdan ang panloob na mga dekorasyon. Walang duda ang alpombra sa sala ay sira na. Ang pugon ay nangangailangan ng kapalit na mga bato at ang mga muebles ay nangangailangan ng pagkumpuni. Naisip ni Ulrich na si Arturus ay gumagawa ng isang listahan sa kanyang isipan ng mga kinakailangang pagkukumpuni kung ang bahay ay kuhanin mula sa pamilya Highfield. Si Arturus kumuha ng maliit na papel sa bulsa ng kanyang magarbong damit at inabot niya kay Ulrich, na hindi agad tumingin dito. Nagtanong si Arturus, may taa ka ba? Nagkibit balikat na sagot ni Ulrich, may tubig tayo sa kusina. Maraming salamat. Medyo pagod na ako sa aking mga paglalakbay at pinahahalagahan ko ang iyong mabuting pakikitungo, Ginoo.
Ang boses ni Arturus ay mahinahon ng kawalan ng katapatan. Sinenyasan ni Ulrich si Arturus at Grimgor na umupo sa malaking lamesang kahoy. Pagkatapos niyang maglagay ng mga tasa ng tubig sa harap ng mga bisita, hinila ni Ulrich ang isang upuan para sa kanyang sarili. Kinuha niya ang piraso ng papel. Ano ang kahulugan nito? Si Arturus ay humigop ng tubig at mariing inihilig ang kanyang ulo. Mabuti kung bubuksan mo ang nakasulat. Tumingin si Ulrich sa papel na tinatakan ng marka na hindi niya pamilyar. Habang binabalatan niya ang sobre at binasa ang nakasulat, itinaas niya ang isang kilay. Hindi mo inaasahan na seseryosohin ko ito. Tumingin si Ulrich mula sa isang lalaki patungo sa susunod, si Grimgor na hindi gumagalaw at walang ekspresyon. Nanunuya si Arturus, isang bahagyang ngiti ang nakausli sa kanyang mukha. Naniniwala ako sa isang patas na alok, nanipis ang bibig ni Ulrich sa sama ng loob. Hinihiling mo sa akin na bawiin ang aking maharlika. Paano ito patas sa akin at sa aking pamilya? Inilipat ni Arturus ang kahoy na upuan. Alam nating lahat, ang bahay Highfield ay humihina. Ang alok na ito ay seguridad bilang patakaran sa loob ng 3 taon. Kapag muling isinasaalang-alang ang marangal na katayuan ng iyong pamilya, maaari mong mahanap ang iyong sarili na mawala ng bahay at ari-arian. Gayunpaman, ang alok na ito mula kay Panginoong Raven ay sisiguraduhin na ikaw at ang iyong mga anak ay hindi masisipa sa kalye sa oras na iyon. Magkakaroon ka ng isang napipintong angkop na tahanan at ari-arian ng isang karaniwang tao. Ikaw at ang iyong mga anak ay aalagaan. Si Grimgor sumingit. Ulrich, maaari kang maghintay hanggang ang iyong marangal na katayuan ay muling suriin kung gusto mo, ngunit kapag kulang ka, ay wala kang iiwan. Ito ang maipapangako ko sa iyo. Pinag-aralan ni Arturus si Ulrich na ang mga mata ay nakatutok sa kamao ni Grimgor habang hinigpitan nito ang hawakan ng espada. Alam na alam mo, mahina si Nathan at nag-iisa mong anak sa bilis na ito. Hindi siya magiging handa para sa mga paparating na kampyonato at kung hindi siya magaling sa mga ito, ikaw rin ang alam ko, lalo lang ipahamak nito ang katayuan mo sa pagiging maharlika. Isang kalamnan na nanginginig sa panga ni Ulrich, ang dalawang matatandang ito ay iniinsulto siya at ang kanyang pamilya, higit na mapanganib. Ano ang nakukuha mo? Hindi lihim na ang iyong lupain ay hindi nagbubunga ang pananim nitong mga nakaraang taon. May mga nagsasabi na ang halamanan ng halamang gamot ay nangangailangan ng bagong pamamahala. Kahit na narinig mo na rin ang mga ugong ng iyong lupain. Paano ko ito ilalagay? Baka muling magtalaga sa susunod na pagsusuri. Ulrich, ang lahat ng ito ay nagdadagdag, nagsalita si Grimgor. Iligtas mo ang iyong sarili ngayon, Ulrich, o pagsisihan mo ito sa bandang huli. Iniyuko ni Ulrich ang kanyang ulo at tinitigan ng masama ang dalawang lalaki. Mas naging malinaw ako sa Duke Godric. May mga issue sa mga pananim. Hindi ko makontrol ang panahon. Ang mga labi ni Arturus ay nakakurba sa isang masamang ngiti. At hindi mo rin makontrol ang mga matataas na Panginoon ay magre-react. Iminumungkahi lang namin na baka sa pagkakataong ito. Ikaw, dapat itong unahan bago magkaroon ng higit pang mga issue. Nakikita ko kung saan ito patungo at hindi ko uriin ang nangyari sa aking anak bilang isang issue. Ito ay isang krimen. Sinubukan siyang patayin ng batang luwad, walang pagtatalo. Tinapik ni Arturus ang kanyang daliri sa mesa. At syempre, lahat tayo ay umaasa na ang iyong anak ay mabilis na gumaling. Ang iyong mga mali ay hindi pinahahalagahan dito, si Ulrich. Nagdikit ang kanyang mga labi, ang maliit na pulong, sa mesa sa kusina, ay kailangang tapusin, mas maaga mas mabuti. Sa kanyang mga mata, masisiguro kung walang mali sa aking sinasabi o inaalay. Ang lupain na inaalay ay mataba at medyo mapagbigay. Mariin kong iminumungkahi na pag-isipan mo muna ito bago mo ito tangihan. Itinaas ni Grimgor ang isang kilay. Hindi mo na naisin na matapos na ang pamana mo ngayon dahil sa iyong pagmamataas. Pinagsalubong ni Ulrich ang kanyang mga kilay na nakakunot ang noo. Pasensya na banta ba yon? Tahimik na tumingin si Grimgor. Hinimas ang mga ukit sa hawakan ng kanyang espada. Isang obserbasyon, hindi ako nag-iisa sa pagbabahagi. Kasabay nito ay napaatras si Ulrich sa kanyang upuan at tumayo. Mga Ginoo, natatakot ako na mayroon akong mas mahalagang gawain na dapat asikasuhin. Hindi ko na kayo maaliw. Maaari ko bang ipakita sa inyo ang paglabas? Habang inaakay ni Ulrich, si Grimgor na tumakbo kay Arturus papunta sa pinto. Hindi niya napansin si Nathan na nagtatago sa pasilyo, malapit lang sa kusina. Narinig ni Nathan ang bawat salita ng dalawang lalaki. Naikuyom niya ang kanyang kamao.